future praise and worship, ang pagkaibigan tunay kasi Luke at Billy. Si Logie at si Debbie. Orion po kasi tayo. Orion kaya medyo matigas ng ating di ba, Sister Anuha. Ayan. Okay. Ayan. So, inawin ko kanina, ayun po worship leader, ang isang katotohanan. Sabi doon, all of our life belongs to you, our Lord, our God. All our lives belongs to you, our God, our Lord. Belongs to you, our God, our Lord. Parang hindi naman. Lord and God, Panginoon, Diyos. So, although merong tinatawag na Diyos, so Panginoon dito sa lupa. Pero iisa naman ang ating kilala. At least tayo na nakakaunawa ng katotohanan, iisa naman ang pinatutupalan natin na Panginoon at Diyos. Sabi doon ang katotohanan, all of our lives belongs to you, our God. Meaning, mga kapatid, lahat po ng sitwasyon ng ating buhay ay sa Panginoon. Okay? Ginagamit ng Panginoon. Wala pong pinipiling sitwasyon sa atin na hindi magagamit ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. We are His elect. Pinag-aaralan po natin ang ibig sabihin ng elect o hinira tuwing Thursday po. Kaya pinopromote po natin na pupunta po tayo ng Thursday. And even hindi tayo makapunta ng Thursday, hindi po tayo makaliligtas dahil nire-record po ng Panginoon yung ating po mga preaching. So, I'm encouraging everyone, if you can come, if you have a very legitimate reason na tinatanggap ng Panginoon na hindi kayo makakapunta ng Thursday, hindi tayo kayo makaligtas dahil nire-record ng Panginoon ang ating messages. You should watch that recordings every Thursday. Ito po pinapagawa ng ibig sabihin po ng isang elect o hinirang ng Diyos. Okay? So, ang lahat ng ating buhay, ang inihintay natin ng ibang mga nanay, ang lahat po ng ating mga buhay, ano man ang sitwasyon ng ating mga buhay, belongs to our God. Sabi doon. Ay sa Diyos at para sa Diyos. Meaning, kapatid, ano man ang dinaranas mo, kasiyahan, kalungkutan, are you in want o are you in plenty? May sakit ka man, may problema ka man, may ano ka man, kapatid, kung ikaw ay elect o hindi ng Diyos, ano ang sitwasyon sa buhay, kapatid, gagamitin ng Diyos yan. Para sa kanyang kapurihan. Okay? So, do not fret. Huwag kang maglulumo, huwag kang malulungkot o ano man na parang walang pag-asa na ako. We are Christians. Iba tayo sa sekular. Iba tayo sa karamihan. Tayo ang Kristiyano, tayo ang mga hinirang ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa ating mga kapatid, ang dunya ay kainaman. Okay? Kainaman. Wala namang boses. Paano gagamitin ng Panginoon kawalan mo ng boses? Paano gagamitin ng Panginoon yung sakit ng katawan mo, yung mga nangyayari sa iyo, yung mga problema mo? Paano gagamitin ng Panginoon para sa batang huli ay mag-resulta yan ng kanyang kapurihan? Okay? Kaya hindi mo dapat makita ang sarili mo na kaawa-awa. Hindi mo dapat makita ang sarili mo na parang pinabayaan. O ano ba? Kailangan makita ang sarili mo na kahit na nasa anumang sitwasyon ka ng buhay, ang buhay na yan ay nagpapatotoo ng katakilaan ng Diyos. Amen. Yun ang ibig sabihin
natin all of our lives, hindi yung mga matatamis. Pati yung mga mapapait at maaasin na sitwasyon ng ating buhay. Okay? Nagpapatutuloy ang kadakilaan ng Diyos. Huwag kang kalala. Maraming nauna sa atin. Diba? Nagtatago, pinapatay, nagugutom ng matindi, maraming nauna sa atin. Hinahantin, pinapako, hinihilitan ng mundo. Maraming nauna sa atin. But their lives has been used by God and been used by God for His glory. Okay? Pag binabalikan natin ang history, nakikita natin yung mga paghihirap nila, pag binabasa natin, yung mga paghihirap nila, ay nakatulong sa atin para matutunan natin, para mapatunayan natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Okay, so, prelude to Joseph, making himself known to his brothers, is a story of a changed man. Okay? Bago po natin talakayin yung pinakahihintay natin climax ng istorya, na finally, i-reveal ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, meron po isang napaka-importante istorya na dapat natin maunawa at matutunan. The story of a changed man. Sino kaya siya? Sino kaya siya sa mga kapatid ni Joseph? Sino yung binibigyan natin ang clue? Judah. Okay. Because Judah is a very important personality sa Old Testament. Kung titignan mo yung redemption plan ng God, pagbaway-way mo siya. Kapatid, napaka-importante ng istorya ni Judah. Listen very well. At sigurado, hindi mag-meaning na ang istorya ng marami sa atin ay hindi kagaya ng istorya ni Joseph, kundi kagaya ng istorya ni Judah. Okay? Matutunayan niya mamaya habang nag-a-unfold ang istorya ni Judah. Ang title natin is A Changed Man. Isang tao na binago o isang tao na nagbago. Mas magandang pakinggan. Isang tao binago ng Diyos. Marami sa atin. Because the story of Joseph, the story of Daniel, sino pa? May mga story sa Bible, mga kapatid, na very unique, okay? Very special. Flawless, parang wala kang makita mga matitinding pagkakamali sa kanilang buhay. Meron mga gano'n sa Bible. Kaso dito sila. Okay? Si Joseph, nakita natin, pag binayay natin ang story, yes, tao siya. Alam natin ang kakamali siya. Alam natin yung mga flaws niya. Kaya ba, alam natin ang kakamali. Pero mga simpleng pagkakamali as compared sa karakihan ng buhay sa atin. But the story of his brother, especially the story of his fourth eldest brother, Judah, ay makaka-relate tayo na pag binanaan natin siya, pinag-aralan natin, para siya tayo karamihan sa atin. Masyado kasi malaki ang diferensya ng buhay natin kay Joseph. Okay? Pag nasa bukas, mabunod na tayo sa prominence. Pero yung group na rin, kung paano kinagtagumpayan ni Joseph, very special. Hindi kagaya sa atin. But, the story of Judah, we can relate
istorya ko ni Judah. Kaya po, hindi po natin i-skip. Okay? Hindi natin i-skip ang isang chapter sa Biblia. Kasi last Sunday, ang pinag-aralan po natin is Genesis chapter 43. Binasa po natin dati. Ang ginagawa po natin ngayon mga kapatid is faithful representation of the Scripture. Listen very carefully. Faithful representation of the Scripture. Hindi po tayo nag-i-skip ng mga wording. Amen. Kinakatas po natin, hinahayaan mo na maunawa po natin lahat. Amen. Halos na. Hindi natin ang unawahan, halos na. Hinahayaan mo na maunawa po natin. At tayo yung papasalamat sa Kanya. What we're doing is a faithful representation of the Scripture. Tapos natin yung chapter 43 at ngayon itatalakayin natin chapter 44 of Genesis. At sa chapter po na ito mga kapatid, ipapakilala sa atin at ipapaunawa sa atin ng Panginoon ang isang istorya na kagaya ng sa atin. Okay? At nakakayak din po ang istorya ni Judah. Importante po yun para ma-highlight natin ang culmination or climax ng istorya ni Joseph. Okay? Napaka-importante ng istorya ng kanyang kuyang Judah. Prior or prelude to the story of Joseph making himself known to his brothers. Okay? So, ano po ang mga kaganapan? Bago yun, recap po. So, last time, nilagay natin yung message in the hands of the Almighty God. Lahat po na nangyayari sa atin, mga kapatid, ay hindi umuulagpos sa makapangyarihan. Makapangyayari, kamay, ang ating Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Kaya kung tutusin, walang puwang ang kalungkutan. Okay? Because your life is in the hands of the Almighty Sovereign God who controls everything. Amen. Walang moment sa buhay mo na parang pinabayaan ka. No! Walang moment sa buhay mo na hindi ka tinignan at hindi ka inaruga at nakalimutan ka. No. Everything that is happening in your life, everything is in the hands of the Almighty Sovereign God. Amen. At kailangan matutunan natin yun. So ito po yung pinalaki natin last time. Ito po mga nangyari dyan. Joseph's brothers and his father Jacob has no other option but to go back to Egypt and obey Joseph's command. And then they went back to Egypt with Benjamin as Joseph's man. Because of Judah's persuasive talk to his father Jacob. Makikita nyo na sa nilulutan na dito si Judah. Kaya si Judah ngayon ang naging speaker ng both sides, speaker para i-persuade si Jacob, speaker mamaya para i-persuade si Joseph. Okay? So, kung anong nangyayari sa kanyang mga pamilya. And then, when the brothers arrived to Egypt, Joseph continued his escape, and his brothers were frightened all the more. At silang natakot. Remember, the word is scheming. Okay? Kasi kailangan natin yan pagka inuugat-ugat natin ang mga pangyayari para makunawaan natin. Kailangan mo yung word na scheme o scheming. Mamaya mapaliwanag natin. Ang nangyayari dito ay scheming in Joseph. Hindi totoo. Okay? Yung mga binibitang niya,
hindi totoo. Kailangan niyang gawin yun para palabasin niya kung ano yung gusto niyang palabasin sa kanyang mga kapatid. Okay. Joseph continued his skill and his brothers were quieted for the more. They overthink and premeditated harmful situations that may befall them. So the spirit of Joseph pacified them and assured them that there's nothing to be afraid of. Nilabas ko na si Simeon. Okay? Pinasama ko siya. Pinalabas ko na si Simeon. Pinalabas na. So they need peace of mind as the moment for a time being to be prepared. So pinipipara lang sila dito sa isa na ng spirit. Kaya kailangan mo ng medyo mapayapa. Okay? So Joseph's brothers bowed before him to pay respect. Multiple times in the story. Pinakita yun. Why? To show God's faithfulness according to His promise of prominence to Joseph. Okay? And then, Joseph, after seeing his pure brother for the first time, 22 years, Benjamin, he was deeply moved, but had to control his emotion for a while to complete God's design of salvation for his family. And then, Joseph and his brothers visited and drank freely all night. Nagpakasaya sila, kailangan nila yun. Kailangan mapanatag ang loob nila sa isang pangpangyarihang tao na ito. His brothers were at peace sa panahon nila, not knowing what Joseph was planning afterwards. Okay, pagpamayan natin yung susunod na istorya. Ano na sila? Masaya sila, kala nila okay na. So, ito na yung susunod na istorya. Genesis chapter 44. Now, Joseph gave his instructions to the steward of his house. Fill the men's huts with as much food as they can carry, and put each man's silver in the mouth of his son. Then Michal, the silver one, in the mouth of the youngest one's son, along with the silver of his ring. And he did as Joseph said. Sino yung youngest na pinag-usapan? Benjamin. Sa nilalagay yung silver cup ni Joseph sa bunso ay Benjamin. Okay. As morning dawned, the men were sent on their way with their donkeys. They had not gone far from the city when Joseph said to his steward, "Go after those men at once, and when you catch up with them, say to them, why have you repaid good with evil? Isn't this the cup my master breaks from and also uses for divination? This is a wicked thing you have done." Young people, ayaw yung divination. Kapaliwanag natin mamaya. Kasi sabi ng steward ni Joseph, etong cup na ito, dito umiinom ang amo ko at ginagamit niya yan for divination. Okay, divination. This is a wicked thing you have done. When he caught up with them, he repeated these words to them. Okay. So, in verses 1 to 6. So in Egypt, mga kapatid, in Egypt, sa mga panahon na yun, Joseph's silver cup was a symbol of his power and authority. Okay? At least sa mga Egyptians. Hindi natin sasabihin pati sa kanyang sa mga Hebrew, sa mga Egyptians na nasasakupan ni Joseph. Yung silver cup ni Joseph, sa paningin nila, sa pagkaunawa nila, ay nagpuposes na kapangyarihan at ginagamit ni Joseph. Yun. Okay? Kahayaan ni Joseph na gano'n ang maging tingin. Okay? Now remember, ang
Ang tingin nila kay Joseph ay mahusay na nakakakita ng future. Okay, yun ang tingin nila. Takot sila kay Joseph dahil tingin ko kay Joseph na puportel ni Joseph ang future. Dahil gano'n ang nangyayari, di ba? 7 years of plenty, 7 years of famine, at nangyayari na yun. Kaya nga pinangunahan niya ako yun. So in Egypt, Joseph's silver cup was a symbol of his power and authority. It was also taught in Egypt that this cup, the silver cup, possesses supernatural powers. Like through this cup, Joseph can predict the future. Now, dahil napaka-importante yung silver cup na yun, in-includes ko dito. To steal this very important cup was a serious crime. Okay? Sa mga mata ng mga ito, yun ang dahilan, kaya nananagumpay sila ngayon. Ginagamit yun ni Joseph para sa kanila, sa divination. Okay? Okay natin pa divination. And Joseph, knowing that, came to his brothers again and made it look like their youngest brother, Benjamin, stole that very important thing. Anong ginawa? Nilagay ngayon sa sako o sa bag ni Benjamin. Okay? And then, pagpatuloy natin. Verses 7 to 10. But they said to him, yung mga kapatid ni Joseph, sinabi ko sa steward na humamol sa akin. But they said to him, why does my Lord say such things? Far it be from your servants to do anything like that. We even brought back to you from the land of Canaan the silver we found inside the mouth of our sons. So why would we steal silver or gold from your master's house? If any of your servants is found to have it, he will die, and the rest of us will become my Lord's slaves. Tignan mo po yung istorya. Verse 10. Very well then, sabi ang steward. He said, let it be as you say. Whoever is found to have it will become my slave. The rest of you will be free from labor. Okay, ano nakita niyo doon mga kapatid? Joseph's brothers responded very quickly. Ito na naman sila. Okay? Kasi hindi lang naiintindihan, meron silang kumpiyansa. Kaya sa isip nila, hindi naman talaga nila nakaw. Kaya lang, ang buong storya ay killing ni Joseph. Okay? Tumatakbo ang istorya nila sa mga kamay ni Joseph. Of course, sa mga kamay ng Diyos. Okay? Pero pinakalaan ito. So, wisdom nito kay Joseph. Okay, tumatakbo ang istorya nila sa mga kamay ni Joseph. So, kumpiyansa sila, mayapang sila. Mabilis na naman silang magsalita. Joseph's brothers responded very quickly and foolishly tied themselves with their own words. Okay, ano sinabi nila? Dahil meron sila na ba eh? Kumpiyansa. Kulong. Okay, may kumpiyansa ko. Tinali nila ang sarili nila sa pamilya. Listen very carefully. Young people. Matututo kayo dito. Marami kayong matututunan dito. Tinali nila yung kanilang sarili sa tingin nila kung yan sa'yo. Okay? Na wala silang ginagawa ng masama. So, mabilis silang magsalita. At tinali nila sarili na sa kanilang mga salita. Sabi nila, ba't hindi lang kinukuha nila?
makakitaan nyo na nandoon ang sinasabi nyo nawawala, ay pwede patayin na. Okay? Patayin na. At yung iba ay kami ay magiging slave na. Okay? Ang sinabi, magiging alipin na kami lahat sapagat meron sila false confidence. Okay? Makikita natin talaga ba may case silang maging confidence. So, anong lesson ng mga kapatid natin sa young people? Pag mabilis magsasalita, pag mabilis sasagot, sabi ng Biblia, be quick to listen, slow to speak, sabi ng Biblia. Sapagkat di mo naiintindihan lahat. If you do not know what's going on, don't rush yourself into talking as if you understand what is happening. As if you understand everything. Meron kasi tayo ganong tendency. Kaya lahat tayo may ganong tayong tendency. Na hindi pa tapos ang sinasabi, parang alam na natin kagad kung anong sasabihin, i-stop na natin yung nagsasalita. At babanatan natin kung ano yung naisip natin. Only to find out, mali pala yung sinasabi natin. Amen. Pero nagagamit na sa atin kung ano yung sinabi natin. Nagagamit, nahuli na sa atin sarili bibig. So don't do that. You may be giving people something to be used against you. Like what Joseph used against his brothers. Anong sabi ng steward? Sabi kasi ng mga kapatid ni Joseph, di kumangita yung sabi, di patayin mo. Gawin mo may alipin. Ay dahil na steward, doon na nangyayari. Sabi niya, well then, very good. Let it be, as you say. Kung ano sinabi niyo, okay, yan ang gawin natin. Okay, then, continue the story. Each of them quickly lowered his sack to the ground and opened it. Pamadali sila. Kasi kopyahin sila, wala mo sa kanila. So each of them quickly lowered his sack to the ground and opened it. Then the steward proceeded to search, beginning with the oldest and ending with the youngest. And the cup was found in Benjamin's sack. At this, doon pa lang, namula ka pa kayo mga kapatid. At this, they tore their clothes. Sinirang na kanilang mga damit. Then they all loaded their donkeys and returned back to Egypt. Yari na talaga tayo dito. Pag-ayun yung nasa isip nila. So, at first, makita natin, kaya sinabi natin kanina, Joseph's brothers were confident about their innocence regarding the allegation that they stole something very important from Joseph. Listen very carefully, tsagaan at tsagayin natin. So they quickly lowered their sacks and opened them. Kasi sa mga isip nila, anong nakita nyo? Di ba wala? Parang gano'n tumatakbo sa isip nila. Nagmamadali sila ngayon. Pinopen nila. Yun ang kumpiyansa nila. Kung totoo naman, na wala naman talaga sila. Kinukuha. But they were shocked and terrified about what they have found. Even worse, the cup was found inside Benjamin's sack. Sino si Benjamin? Bunsong kapatid ng lahat at naging sa kapatid ni Joseph. Yung Paul brother ni Joseph. Sino si Benjamin? Si Benjamin yung kinakainan-ingatan nila. Mapahamak na lahat, wag lang si Benjamin. Pero nakita nila ang silver cup sa sako o sa bag ni Benjamin. They were terrified
pride, winasok nila yung kanilang mga damit. Question, were the brothers of Joseph really have the right to be confident about their innocence? Meron ba silang right? The answer is, first answer, yes. Sa sitwasyon na yun, talaga naman hindi sila nagtanong. So meron sila sa sitwasyon na yun, na karapatang maging kumpiyansa. Talaga naman hindi sila nagtanong. Ang lahat ng nangyayari ay, esteeming ni Joseph para palabasin niya kung ano gusto niya palabasin sa plano ng Diyos. Okay? But, to begin with the story of Joseph, his brothers were guilty of so many crimes inflicted to Joseph and to their father Jacob. Marami silang kasalanan kay Joseph at meron din silang kasalanan sa kanilang ama. Sinabi nila na matay na si Joseph. Sinabi nila binibaw sila wild animals sa wilderness. Yun ang sinabi nila. Yun ang pag-aaral mo ng matanda. Okay? Madami silang crime nung nauna. Nabigay with the story of Joseph. Ano ang lesson ng mga kapatid? Their innocence in this particular sin or particular situation, listen very carefully, cannot cover up their guiltiness from their past crimes. Remember, listen very carefully. God can uncover your dirtiness even in your self-proclaimed cleanliness. Okay? So kung alam mo marami kang kasalanan, kaya tinuturuan tayo yung nag-brand, kapag mayabang, huwag kang maging kumpiyansa sa sarili, alamin mo yung totoo that you are under the mercy and grace of God. Huwag ka masyadong kumpiyansa na pinapakita mo sa tao ang kalinisan mo kung napakarami mo sa past at pagkakamali. Remember, pag nakita ka ng Lord na lumanabis, kaya niyang ilutang ang gawa sa mga panahon, kapatid, na nagseself-proclaim ka ng iyong kabanguhan. Okay? Kaya yung nangyari sa history ng mga kapatid ni Joseph. God can uncover your dirtiness even in your self-proclaimed cleanliness. At wala kang magawa. Then in verses 14 to 15, Joseph was still in the house. Again, alam mo, babalik siya. Alam mo, babalik ang mga kapatid. Nag-iintindi sa bahay. So Joseph was still in the house when Judah and his brothers, ito na pinapakilala na kung sino magsasalita. Pwede namang sabihin dito sa statement na ito. Joseph was still in the house when his brothers came in. Pero, nag-emphasize na o nag-ibigay na sino ipapakilala sa istorya ng mga susunod. Joseph was still in the house when Judah and his brothers came in. And they, once again, threw themselves to the ground before him. Nagpatira pa sila. Sa isip nila, ala na. Tapos na tayo. At ang ating demise, ang ating kahihinat na, masamang kahihinat na, ay nanggaling mismo sa ating bibig. Pag nakita niyo sa akin, patayin ko. Pag nakita niyo sa akin, alipinin niyo namin. Patayin ko. Yun ang sinabi nila. At nakita naman sa kanila. So, they threw themselves to the ground before him. Joseph said to them, "What is this you have done?"
Don't you know that a man like me can find things out by divination? Okay, dito na magkakaroon ng question. Si Joseph ba ay mananampalataya niya? Ha? Mananampalataya ba siya ni Yahweh? Yes. Okay? Pero magkakaroon ng question dito dahil sinabi ni Joseph, don't you know that a man like me can find things out by divination? Ano yung divination? Ha? Ginagamit ng mga hindi mananampalataya. But remember, yung sinasabi natin kanina sa una, ang istorya ng nataan ko ay, ano ni Joseph? Scheming, hindi totoo. Kaya kailangan niya sabihin ng mga bagay para palutahin niya. Kung ano ang gusto, palutahin ito. Okay, kaya sinasabi niya na I can find everything by divination. Once again, Joseph's brothers bowed to him. Multiple times in the story, nagpapatira pa sila, yung sila kay Joseph. Bakit? God gave so much importance to this event. Yung pagbaw ng mga kapatid. So, pinapakita dito, multiple times ginagawa nila. Why? To show His faithfulness and to promote His trustworthiness. Ibig sabihin, mga kapatid, pag binitawan ng Diyos ang salita, huwag mong pagdududahan. Tanggapin mo. Paniwalaan mo. Bakit? Hindi sasablay gagawin niya kung ano kanyang sinabi. Kahit na napaka-imposible pa. And there are so many promises in the scriptures for you. Para tindigan mo. Para hindi ka aabla-abla sa buhay. Na parang walang Diyos. No, 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 no. Laban, kapatid, dahil meron kang Diyos na nangako sa'yo. Na hindi ka kapatid. Nagagamitin lahat ng kwento ng buhay mo para sa kanyang kapayahan. Kagaya na natutuhayan natin dito, kapatid. Okay? Question. Did Joseph really practice divination? The answer is no. Joseph did not. But because Joseph lived in Egypt during this time, he pretended and made it look like the silver cup was an important element for supernatural powers he possessed. At least in the eyes, at least in the mind of the Egyptians. Okay? Ano yung divination? Divination is the practice of seeking, listen carefully, and telling the future by means of supernatural powers, or supernatural beings. In Tagalog, panghuhula. Okay? Panghuhula sa Tagalog. Mga kapatid tayo, mga Kristiyano, hindi tayo nanguhula. Amen. Hindi natin hinulaan ang future. Ang Diyos kayang magbigay sa atin ng glimpse o ng pangitain or sometimes we call it vision about the future. Okay? Kaya ibigay sa atin ng Lord yun. Pero binibigay sa atin yun ng Lord dahil meron siyang importanteng gusto mangyari. At dapat natin paniwalaan at tumingin tayo doon, mga kapatid, habang tayo lumalakad, papunta doon ay natutunan natin na totoo nga ang sinabi ng ating Diyos. Kaya niya gawin yun. But it is not our practice as believers na
manghula. Hindi tayo nanghuhula, mga kapatid. Binibigyan lang tayo ng wisdom ng Lord. He let us sometimes, like what we have seen in the past prophets, hinahayaan natin, makulot natin ang glimpse o mga ilang finished products sa future, pero hindi na pinapakita ko ng mga detalye o paano makakapunta doon. Okay, para pag nakapunta tayo doon, masasabi natin later on, ito na ang sinabi ng Diyos, tumalago ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Okay, and then verses 19 to 34. 19 to 16 to 30. Yan na. Kung sinabi ni Joseph, pinpress down na sila ni Joseph. Wala na silang pagawa. Pinpress down na sila ni Joseph. Patutukayan natin kung ano yung sinabi ng kanyang kapatid na si Judah. Sinabi natin ni Joseph, ano ba itong ginawa niyong masama? Hindi niyo ba alam na malalaman kong lahat sa pamamagitan ng panghuhula? Wala na magawa naman. Natagpuan. Nakita sa kanilang mga sabot yung hinahanap, yung nawawala. So wala silang magawa. Here comes Judah. Okay? What can we say, my Lord? Ito si Judah. Kung alam niyo yung kwento ni Judah, nakaraan, ito ngayon si Judah. Ito ngayon yung sinasabi natin, change man. Okay? On these 19 verses, hanggang sa dulo, pakain natin hanggang sa dulo. This is our last point. Okay? On these 19 verses, contain Judah's still words that shows how changed a man he was. Changed a man he is in this scenario. And how prepared Israel's bride, Israel's family, to be saved by God. Remember, ililigtas ng Diyos ang Israel. Okay? Pagkaya ng paniniwala natin, bago niya iligtas ang Israel at dalhin sa kaligtasan nila sa Egypt, aayusin muna niya ang mga puso nila, ang mga buhay nila, para maging karapat-dapat sila na ilipat ng Panginoon sa mainang, sa maganda. Okay? Judah, when he was younger, showed no regard for his brother Joseph and his father Jacob. Kilala natin si Judah noon. Wala siyang pakialam kay Joseph. Siya yung tipong patayin niya. Sino yung mayabang na Joseph? Patayin niya. Ihulog niya sa langit. Tapos hindi siya. Parang walang nangyari. Magpatayin na natin. Manangalit na. Na parang walang ginupas. Yun si Judah. Kung nakita yung karapan ng mga Ismailis papuntang Egypt, sinabi niya, ito pala magkakapera tayo. Kunin siya. Si Joseph, kaysa patayin natin, wala naman tayong pakilabang. Ibenta na lang yan. Pakilabang na. Yun si Judah dati. But our message is a change man. Isang tao nagbago. Kaya natin. Judah, when he was younger, showed no regard for his brother Joseph and his father Jacob. First, he convinced his brothers to sell Joseph as a slave. And then he joined his brothers in lying to their father about Jacob, about Joseph's faith. Sinungaling sila. Kasama si Judah. Wala na si Joseph. Kinain na ng mamapangis na hayop sa kagutala. Okay? But these verses, magpapakita sa atin. But what a change had taken place in Judah. Ito natin, nagbago na siya. At makikita yun ni Joseph. Nagbago na si Judah. But what a change had taken place in Judah. The man who sold one favored little
brother Joseph into slavery in Egypt, now is the man who will offer himself to become a slave in Egypt to save another favored little brother, Benjamin. So, tayo na mga kanila, tsagayin na. Judah also was the changed man who was so concerned now for his father Jacob and his younger brother Benjamin that he was willing to die for them. Last Sunday, sino yung nangako kay Jacob na ibabalik niya kapatid niya? Si Judah. Meron mo lang nangako na hindi lang mo sino siya? Reuben. Because the bargaining of Reuben is ridiculous. Alam naman natin ridiculous yung bargaining ni Reuben. Sabi niya, kung may mangyayari masama sa presidente, ito yung dalawang mga patay. Ridiculous. Bakit papatayin ni Jacob yung mga ito niya? Nakatay na nga yung isa. Papatayin niya. Ridiculous. Ay hindi pinakapit sa maling kaniwalang bargaining. So walang naging question si Reuben. Judah was also the changed man who stepped forward to plead their case. Okay? Di ba wala na silang pag-asa ngayon? Huli sila. Pero mamaya hindi sila kulong. Huli, pero hindi kulong. Sabi ko, sa screaming ni Joseph. So, walang ibang pumikibo. Takot na silang lahat. Takot na silang lahat. Lahat pa nakita sa atin yung hinahan. So, patay tayo mo. But, the changed man, Judah, stepped forward and risked his own life para magsalita sa nagtaas ng lahat. Si Judah was also the changed man who stepped forward to plead their case, risked his life, and boldly speak all these still words that caused Joseph to break down and wept loudly and finally made himself known to them. So let us read these final verses. Okay? Nawala na silang pag-asa. Ito na si Judah. Ito na yung panahon para pakilala natin si Judah. Si Judah na nagbago. Nakagaya. What can we say to you, my Lord? Judah replied, what can we say? How can we prove our innocence now? God has uncovered your servant's guilt. Alam na niya, ginawa niya dati. Ngayon, tinututan na ng Diyos kung ano yung ginawa namin kasalanan. Hindi ko nakita si Joseph dito. We are now my Lord's slaves. We ourselves and the one who was found to have the cup pertaining to Benjamin. But Joseph said, far it be from me to do such a thing. Only the man who was found to have the cup will become my slave. Kung sino lang yung natagpuan ng aking na nandoon o aking silver cup, siya lang ang magiging aking ko. The rest of you, go back to your father in peace. Ang iba sa inyo, balik na rin mo. Wala na ako pakaram sa inyo. Iba sa itong nakagpuan ko, kung sino nakagpuan ng silver cup. Ngayon, sa dating Judah, kung pag-uusapan natin yung dating Judah, madali na yung sabi, ganun ba? Si Benjamin ang mamamatay? Madali. Uwi na ito. Yun ang dating Judah. Okay? Yung magandang hinihintay natin na ang Bible. Kasi ginawa na namin yung kay Joseph. Ito ka lang ba yung mayabang na ito? Patayin niya. Pagpilihan. Yun siya. Yung dating Judah. Pero tingnan natin ang bagong Judah.
Judah went up where? And hindi siya natin karoon na yung mga kasama, yung mga kapatid na. Nag-advance pa siya. Kumapit pa siya. Kumapit pa siya kay Joseph. Then Judah went up to him and said, "Please, my Lord, let your servant speak a word to my Lord. Do not be angry with your servant, though you are equal to Pharaoh himself. My Lord asks his servants, do you have a father or a brother? And we answered, we have an aged father, and there is a young son born to him in his old age. His brother is dead," pertaining to Joseph. His brother is dead, and he is the only one of his mother's son left, and his father loves him. Then you said to your servants, "Bring him down to me so I can see him for myself." And we said to my Lord, "The boy cannot leave his father. If he leaves him, his father will die." But you told your servants, "Unless your youngest brother comes down with you, you will not see my face again." When we went back to your servant, my father, we told him what my Lord had said. Then our father said, "Go back and buy a little more food." But we said, "We cannot go back. Only our youngest is with us. We will go. We cannot see the man's face unless our youngest brother is with us." Your servant, my father, said to us, "You know that my wife bore me 2 sons. One of them went away from me, and I said, he has surely been torn to pieces. And I have not seen him, and I have not seen him since, and I have not seen him since. If you take this one from me, take it from me, the harm comes to him, and you bring my gray hair down to the grave in misery. So now, if the boy is not with us, when I go back to your servant my father, and if my father, whose life is closely bound up with this boy's life, sees that the boy isn't there, he will die. Your servants will bring the gray head of our father down to the grave in sorrow. Your servant guaranteed," pertaining to Judah, "your servant guaranteed the boy's safety to my father. I said, if I do not bring him back to you, I will bear the blame before you, my father, all my life. Now then, please let your servant remain here as my Lord's slave in place of the boy, and let the boy return with his brothers. How can I go back to my father if the boy is not with me? No, do not let me see the misery that would come upon my father." Okay. Siyempre, mas maramdamin pa doon. Puno-puno ng damdamin at luha. Kung mapapanood talaga natin yung actual na ginawa ni Judah para kumbinsihin ang kanyang kapatid na si Joseph. Nakaawaan sila. Nakaawaan ang kanyang kapatid. But we can see that, my dear brothers. We can see that a changed man. Yun ang hinihintay ni Joseph na makita sa kanyang mga kapatid. Okay? Para maging kumpiyansa siya na ang kanyang pamilya ay preparado na sa kalooban at sa plano ng Diyos para iligtas sila mula sa matinding kapigatang pinalagay sa panahon. Ang mabigat ngayon sa panahon ay famine. Okay?
So, ano ang ating araw doon mga kapatid? Sinabi natin kanina, bago tayo magsimula, our lives may not be like the example of the life of Joseph. Wala ko, di ba? Hindi ko makita ang sarili ko na kagaya ng buhay ng Joseph, even David. Manapa, nakikita ang buhay ng kagaya ng buhay ni Judah. We have so many crimes. We have so many sins in the past. Marami tayong ginawang kalokohan sa past. Okay? But the life of Judah that we have witnessed, that we have heard today, mga kapatid, ay nagpapatotoo na ang Diyos ay kayang magbago ng isang isipan at puso na parang bato, kagaya ng puso at isipan ni Judah, para gamitin niya sa mga susunod na panahon. Ano ating take home? Okay, ito ating puso. Yeah. So, don't give up and lose hope on yourself and also sa ibang tao na nakikita mo. Tingin mo sa kanila, yan sila magbabago, iwanan mo sila, bahala mo sila. Don't give up and lose hope sa iyong sarili. Kung marami ka nakikita na kapagsuhan sa iyong sarili at sa ibang tao, remember that God's power and grace can work a complete change in even the hardest, most selfish heart and mind, kagaya ng mga kapatid ni Joseph. Okay? So for now, binigay sa atin isang mensahe ng Panginoon. Kailangan ng mga witness natin kung paano niya kayang baguhin ang isang hindi na o imposible na, parang imposible na mabagong puso, isipan at buhay upang i-prepare niya sa kaligtasan inihaya niya. Okay? Pupuyan po natin